Ngayong araw inaasahan ng bulto ng mga uuwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Holy Week break. Silipin natin ang latest sa Holy Week rush sa mga bus terminals. Agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Paulo, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? George, posibleng may abutan pang mga biyahe yung ilan sa mga kababayan natin na ngayon palang uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Holy Week. Kaya todo bantay ang mga otoridad para masigurong ligtas ang mga biyahero. Na ang halos 6 na pong ruta na papuntang Bicol, gaya ng mga bus na papuntang Sorsogon, Albay, Camarines Norte at Camarines Sur. Unti-unti na ring napupuno ang mga biyaheng panorte gaya ng Baguio. Kaya kanya-kanyang diskarte ngayon ng ilan nating kababayan para makakuha ng tiket pa uwi. Maliligo dun sa mga pools din sa amin. Wala pa po, nag-aantay pa po kasi 5 pa daw baka magkakameron. Kapagod, mag-antay. Pagtitiyak ng PITX Management, sapat ang supply ng bus sa terminal at handa na ring bumiyahe ang mga bus na may special permit mula sa LTFRB. Todo bantay sila ngayon laban sa overloading. At lahat po ng ating mga service na patrol ng LTO, including our deputized agents, nakalabas po yan. Pure visibility ang habol po natin as a form of deterrent against speeding, reckless driving. Sa Davao City, sumailalim sa random drug testing ang nasa 100 tsuper sa Davao City Overland Transport Terminal. Sa Cebu City naman, nag-inspeksyon ng mga otoridad sa Cebu South at Cebu North bus terminals. Muli namang nagpaalala ang PITX Management sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay at mabigat na mga bagahe para iwas abala. Ano po ba yung mga prohibited items? Una-una, yung mga bagay na matatalim, yung mga matatalas na pwede pong gamiting armas sa kapwa pasahero nyo, gunting, cutter at kung ano-ano pa. Pangalawa, yung mabilis po sumiklab at tulad po ng mga butane, diba, lighter at kung ano-ano pa. Kasi iba parang barak magsangyup sa probinsya, nagdala po yun ng butane. Pagtitiyak din ng terminal management, may masasakyan ang mga maiiwan sa Metro Manila ngayong Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria dahil may mga bibiyahe pa ring provincial at EDSA carousel buses sa PITX. George, batay sa pinakahuling taya ng PITX Management as of 6 p.m., nasa 153,000 plus na yung kabuang bilang ng mga pasahero na dumagsa dito sa PITX. Higit na mas marami yan kumpara noong mga nakaraang araw. Kaya paalala ng terminal management, kung meron po kayong mga biyahe ngayong gabi o di kayo hahabol sa Holy Week rush, ay siguruhin po na mas maaga po ang inyong dating sa terminal, preferably around 2 to 3 hours before yung inyong pagbiyahe. At dahil nga mainit at maalinsangan ng ating magiging Holy Week, batay sa taya ng Pag-asa, ay magsuot na rin ng komportabling damit at magbaon ng tubig. George? Mahalagang paalala nga yan, Paulo. Pero Paulo, ano naman yung aasahan natin bukas at sa weekend dyan sa PITX? Well, George, batay sa PITX Management, tuloy-tuloy naman yung kanilang pagbiyahe o yung pagbiyahe ng mga bus na dumarating dito sa PITX kahit na Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. So that includes yung mga provincial buses, gayon din yung mga dagdag na EDSA carousel buses na siyang itineploy dahil nga sarado ang MRT at ang LRT. So meron pa rin namang masasakyan sa mga araw ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria ang ating mga kababayan. George? Kumusta naman yung seguridad dyan, Paulo? Mahigpit, George. Actually, pagpasok pa lamang ng terminal ay dadaan na sa scanner yung ating mga kababayan. Meron ding mga nakadeploy na K9 unit at maging ang pulisya at ang mga security ng PITX ay talagang stricto sa pagche-check, lalo na dun sa mga nabanggit kanina ni Sir Jason Salvador na mga ipinagbabawal na gamit. George? Maraming salamat, Paulo Barcelon, live mula sa PITX.